Bakit mo ba kasi ako sinusundan? Aba, kasalanan ko pa na inalam ko ang totoo. Hindi nga ako umaamin sa'yo para hindi ka na mag-isip eh. Pero sinundan mo pa talaga ako kanina. Paano hindi ako mag-iisip? Bago pa kita sundan, may nakita na akong panloob ng babae sa bulsa ng pantalon mo. Ano yun ha? Souvenir ng panloloko mo sa akin? Elmo naman, 61 ka na. Ilang taon na lang ang itatagal natin dito sa lupa, pero talagang humabol ka pa sa pangangabit. Ano ka ba naman, Miranda? Siyempre lalaki pa rin ako. May mga gusto pa akong gawin na hindi mo maiintindihan kasi babae ka. Anong parte ang hindi ko maiintindihan, ha? 4 na dekada na tayo magkasama. Ngayon mo pa talaga naisip mga liwa. Eh, kailan ba dapat? Nung bata-bata pa tayo? Kung noon ko ba yung ginawa, hindi ka ba magagalit? Iisa lang naman ang magiging reaksyon mo, kaya hindi na mahalaga kung kailan ko ginawa. Nangyari na ang nangyari. At talagang wala kang balak tumigil sa ginagawa mo? Wala. Ikaw na nga mismo nagsabi, ilang taon na lang tayo dito sa lupa, kaya bakit hindi ko pa susulitin ang bawat araw na natitira sa buhay ko? Kaya ikaw, kung gusto mo maghanap ng ibang lalaki, yung mas bata sa akin, wala yung problema. Gawin mo rin para patas tayo. Taon 2007. Aklan. Dahil sa magandang reputasyon, iginagalang sina Miranda at Elmo sa kanilang barangay. Bukod kasi sa retiradong teacher si Miranda na nagturo sa loob ng 35 taon, marami rin siyang buhay na binago bilang guro. Napatino niya ang mga pariwarang estudyante noon na naging maganda na ang karera sa kasalukuyan. Ang asawa naman niya ay isang retiradong pulis na may malaki ring ambag sa katahimikan sa kanilang lugar. Kaya mataas ang respeto sa kanila ng mga tao. Ilang beses na silang nakatanggap ng special award dahil sa magandang impluwensya nila sa kanilang komunidad. Ngunit sa kabila noon, nanatili namang mapagpakumbaba si Miranda at hindi itinuring ang sarili na nakatataas sa iba. Guro siya noon sa elementarya. Grade 1 ang una niyang hinawakang klase at marami ang natuto sa kanya. Kaya naman tuwing nakikita siya ng mga dati niyang estudyante, hindi siya nakakalimutang pasalamatan. May 3 anak sila ni Elmo, pero lahat ng yun ay nakabukod na at may kani-kanila ng pamilya, kaya bihira na lamang silang magkita-kita. Ang panganay nilang anak sa Canada nakatira at maganda rin ang trabaho roon. Tanging ang mag-asawa na lamang ang magkasama sa bahay. Sa kabila ng edad ay naging masaya pa rin naman ang pagsasama ni Miranda at Elmo. Palabiro kasi ang lalaki at nasasabayan naman yon ng ginang. Para lamang silang mga dalagat binata na nagsasama sa iisang bubong habang ipinaparamdam ang pagmamahal sa isa't isa. Ano yung naamoy ko? Parang patay na hayop. Baka may patay na daga sa labas. Patay na daga ba talaga? Ang lapit kasi na naaamoy ko Parang nasa tabi ko lang. Anong ibig mong sabihin? Ako yung nangangamoy? Bakit? Hindi ba? Sus, para namang hindi ka umuutot. Umuutot din naman ako pero hindi ko ipinapaamoy sa'yo. Pambihira, ilang linggo mo bang kinimkim yan at napakatapang naman ng amoy? Oy, kahapon lamang ito, makapanghusga ka naman dyan. Hindi ko kayang huminga rito. Doon na muna ako sa labas. Tama yan, para mailipat ko ng channel ng pinapanood natin. Kanina pa ako inaantok sa pinapanood mong drama Kaya naman pala, napakagulang mo talagang matanda ka. Aba, ako lang bang matanda rito? Hoy, baka nakakalimutan mong senior citizen na tayong dalawa. Hindi ko nakakalimutan, pero sa ating dalawa, mas amoy luma ka. Madalas magbiruan ang mag-asawa. Hindi naman sila nagkakaroon ng mabigat na problema, kaya kahit nagkakaedad na, nagiging magaan lamang sa kanila ang lahat. Bukod sa pensyon, ay pinadadalhan din sila ng anak kahit hindi sila humihingi, kaya nagkakaroon sila ng pagkakataong tumulong sa ibang tao.
Dahil doon, mas lalong dumarami ang natutuwa at humahanga sa mag-asawa. Madalas pa silang naikukumpara sa mga bagong kasal. Sila raw ang dapat nagayahin. Puring-puri din noon si Elmo dahil hanggang sa edad nilang yon ay tapat pa rin siya sa kanyang asawa. Ngunit sa kabila ng magandang pagkakakilala sa kanila, nakatago naman ang isang lihim ni Elmo na kailan lamang natuklasan ng kanyang asawa. Ngunit sa kabila ng nalaman ay nagpapanggap na lamang siya na walang alam para hindi sila magkaroon ng away. Mukhang pormadong-pormado ka yata ngayon Saan ba ang lakad mo? Magkikita kami ng dati kong katrabaho. Magkukumustahan lang. Kaya ba halos maligo ka na sa pabango? Palagi naman akong ganito. Ano bang tinutumbok mo at ganyan ka kung magtanong? Baka lang kasi may iba ka pang pupuntahan. Kung may iba man akong pupuntahan, uuwi rin naman ako mamaya. Siguraduhin mo lang na hindi babae ang pupuntahan mo, Elmo. Kailan ba naman ako ng babae? Sa edad ko ba naman na ito ay maiisipan ko pang humanap ng iba? Hindi makikita sa edad ang panloloko. Sabihin mo yan dun sa mga lalaking hindi makontento sa asawa nila. Basta ako, kontento na ako sa'yo. Matatanda na tayo para sayangin ko pang natitira nating panahon at humanap ng sakit ng ulo. Sana nga ay totoo yung sinasabi mo. Ay, wala ka bang tiwala sa akin? Ngunit mas pinili na lamang ni Miranda na hindi na sagutin ang tanong na yon dahil baka mauwi pa sila sa malalang sagutan. Hindi naman siya magsasalita ng ganoon kung wala siyang dahilan para paghinalaan ang kanyang asawa. Nitong nakaraan lamang, nag-asikaso siya ng mga maruruming damit na kanilang ipapalaba. May dumarating kasing labandera doon tuwing Sabado. Habang iniisa-isa niya ang mga damit ni Elmo, hindi niya inaasahan na makakakita siya ng panloob ng isang babae sa bulsa ng pantalon nito. Nasisiguro niya na hindi yun sa kanya, at doon nagsimula ang kanyang paghihinala. Kung noon ay hindi naman palaging umaalis ng gabi ang kanyang asawa, nitong nakaraang linggo ay panay na ang pagpapaalam sa kanya na pupunta sa mga kaibigan. Nagtiwala siya noong una, ngunit habang lumilipas ang mga araw, napapansin niyang may nag-iba sa kanyang asawa. Bukod sa pumoporma na yon na hindi naman ginagawa dati, napansin niya rin na halos hindi na sumasabay sa kanya sa pagkain si Elmo. Palagi nitong sinasabi na kumain na sa labas o di kaya naman ay hindi pa nagugutom, kaya nauuna na lamang siya palagi. Hanggang sa hindi na niya mapigilang makaramdam ng kalungkutan dahil sa nangyayari sa kanila. Unti-unti nang nababawasan ang mga oras na sila ay magkasama. Halos hindi na niya maramdaman ang presensya ni Elmo dahil sa madalas noong pag-alis sa kanilang bahay. Tuwing uuwi naman ay diretso na lamang sa kama para magpahinga. Hindi na nila nagagawang magsabay kumain, manood ng TV o kaya naman ay matulog. Doon na niya naisipang maglabas ng saloobin sa pinakamalapit niyang pinsan na siya ring kaibigan niya na si Greta. Ano ka mo? Nakakita ka ng panty sa pantalon ni Elmo? Oo, medium pa nga ang size noon Nako, hindi kaya bakla talaga ang asawa mo? Ngayon lang naisipang lumantad. Hindi bakla si Elmo. Ano ka ba? Nagkaanak nga kami ng 3, hindi ba? Kung hindi siya bakla, bakit may panty siya sa bulsa? Ang hinala ko, may iba siyang babae, Greta. Ano? Nako, pambihira naman niyang asawa mo, oo. Sa tanda niyang yun ay saka pa niya naisipang mangaliwa. Sa ngayon hindi pa kumpirmado pero malakas talaga ang kutob ko na pinupuntahan niya ang babae niya tuwing umaalis siya sa bahay. Hindi ko naman siya nakita noon na laging pormado at halos maligo na sa pabango tuwing umaalis ng bahay. Tsaka hindi na rin siya nag-aabot ng pera sa akin ngayon. Bakit? Nagigipit ka pa ba sa lagay na yan?
Hindi mo na kailangan ng pera ni Elmo. May sarili ka namang pensyon, tsaka pinapadalhan ka pa ng mga anak ninyo. Hindi yun ang pinupunto ko, Miranda. Hindi ko naman talaga kailangan ng pera niya dahil kaya kong mabuhay nang hindi siya nagbibigay. Ang sa akin lamang, mukhang doon sa babae na pupunta ang lahat ng pera niya. Ay nako, mahirap naman kung puro lamang tayo hinala. Patunayan mo na agad yan para makastigo mo ng asawa mo. Kapag pinatagal mo pa yan at totoo may kabit siya, nako, baka makabuntis pa yang si Elmo. Hindi ko nga alam kung paano ko gagawin yun eh. Alam nga naman, kumprontahin ko na lang siya agad-agad. Baka mapahiya lang ako kapag nagkataon. Sus, simple lang yan. Sa susunod na aalis siya at pormadong-pormado, sundan mo. Doon mo lamang makukumpirma kung may kabit nga ba siya o wala. Sinunod ni Miranda ang payo ng kanyang pinsan. Nang minsang magpaalam si Elmo para pumunta muli sa kaibigan, ay kaagad siyang gumawa ng paraan para sundan yun. Gamit nito ang luma nilang kotse nang umalis. Si Miranda naman umarkila ng tricycle. Makalipas ang ilang sandali, huminto ang kotse ni Elmo sa tapat ng isang beer house. Mula roon ay lumabas ang isang matangkad at maputing babae. Napakunot ang kanyang noo nang mapagtantong pamilyar yon sa kanya. Saglit siyang napaisip hanggang sa maalala niya ang dati niyang estudyante na si Liana. Hindi niya agad namukaan ang dalaga, ngunit nagpakilala yun sa kanya nang magkasalubong sila sa palengke. Ilang buwan na ang nakalilipas. Nagnitngit ang kalooban ni Miranda nang makita niyang hinalikan ni Elmo sa pisngi ang dalaga. Yumakap naman yon sa kanyang asawa bago sumakay ng kotse. Hindi na niya sinundan pa kung saan man pumunta ang dalawa. Ang mahalaga para sa kanya ay malinaw na niloloko siya ni Elmo. Kinagabihan. Ginabi ka na naman ng uwi Ay, napasarap kasi kami ng kwentuhan ng kumpare ko. Doon na rin ako kumain sa kanila kaya mas lalo pang natagalan. Yung kwentuhan ba talaga masarap o yung babae mo? Napakasipag mo naman. Gabi na kayo natapos. Ayan ka na naman, Miranda Kung gusto mo, tawagan natin yung kumpare ko para hindi na kailangan. Nakita ko kayo. Sinundan kita kanina. Doon ka pumunta sa beer house sa bayan. Saan mo siya dinala? Sa motel? Bakit mo ba kasi ako sinusundan? Aba, kasalanan ko pa na inalam ko ang totoo. Hindi nga ako umaamin sa'yo para hindi ka na mag-isip Pero sinundan mo pa talaga ako kanina. Paano hindi ako mag-iisip? Bago pa kita sundan, may nakita na akong panloob ng babae sa bulsa ng pantalon mo. Ano yun Souvenir ng panloloko mo sa akin? Elmo naman, 61 ka na. Ilang taon na lang ang itatagal natin dito sa lupa, pero talagang humabol ka pa sa pangangabit. Ano ka ba naman, Miranda? Siyempre lalaki pa rin ako. May mga gusto pa akong gawin na hindi mo maiintindihan kasi babae ka. Anong parte ang hindi ko maiintindihan, 4 na dekada na tayo magkasama. Ngayon mo pa talaga naisip mga liwa. Kailan ba dapat? Nung bata-bata pa tayo? Kung noon ko ba yung ginawa, hindi ka ba magagalit? Iisa lang naman ang magiging reaksyon mo, kaya hindi na mahalaga kung kailan ko ginawa. Nangyari na ang nangyari. At talagang wala kang balak tumigil sa ginagawa mo? Wala. Ikaw na nga mismo nagsabi, ilang taon na lang tayo dito sa lupa, kaya bakit hindi ko pa susulitin ang bawat araw na natitira sa buhay ko? Kaya ikaw, kung gusto mo maghanap ng ibang lalaki, yung mas bata sa akin, wala yung problema. Gawin mo rin para patas tayo. Hindi makapaniwala si Miranda sa mga narinig niya mula kay Elmo. Sa 4 na dekada nilang pagsasama, ni minsan ay hindi niya nakita ang asawa na natukso sa ibang babae. Lumalabas din naman noon si Elmo kasama ang mga kaibigan pero ipinapaalam pa sa kanya kapag may mga kasamang babae at nangangakong hindi iinom ng sobra. Isa yon sa mga nagpatibay ng kanilang relasyon, kaya hindi niya lubos akalain na kung kailang matatanda na sila ay saka pa yon naisipan ng kanyang asawa. Ang masaklap pa roon, ang dating estudyante pa niya ang nakarelasyon ni Elmo. Paborito niya noon sa klase si Liana. Grade 1 pa lamang yun.
palaging pumapasok na walang baon at pinababayaan pa ng mga magulang na parehong lulong sa ipinagbabawal na gamot. Kaya naman tuwing papasok ay dinadagdagan niya ang kanyang baong merienda at pananghalian para mabigyan ang bata. Kaya nang muli silang magkita ay hindi siya nito nakalimutan. Kilala ni Liana ang asawa niya, kaya sigurado rin siya na alam nitong siya ang asawa ni Elmo. Kaya hindi niya matanggap na ang batang tinulungan niya noon ang siya pang magiging ahas sa 4 na dekada nilang pagsasama ng kanyang asawa. Yun ang unang beses na nagkasagutan sina Miranda at Elmo tungkol sa isang babae. Nasundan pa yon ng nasundan dahil hindi pa rin tumigil si Elmo sa pakikipagkita sa kanyang kabit na si Liana. My loves? Parang kailangan ko na ng bagong relo. Nasira na kasi yung ginagamit ko eh. Ay, huwag kang mag-alala. Bibilhan kita ng bago. Basta, palagi ka lang mabait at tapat sa akin, ha? Tandaan mo, dapat sa akin ka lang. Oo naman. Sayong-sayo lang ako, my loves. Ay, siya nga pala. Kailan mo ba ako isasama sa bahay mo? Gusto ko na makita kung gaano kalaki yon. Malay mo, magustuhan ko nang doon na lamang tumira kasama mo. Hindi ba magandang ideya yon? Abay, maganda nga yung naisip mong yan, my loves. Pero sa ngayon kasi, hindi pa talaga pwede. Bakit naman? Alam mo namang may asawa ko, hindi ba? Hindi ko naman inilihim yun sa'yo. Oo nga, pero alam niya rin naman na may iba ka pang babae, di ba? Kung hinahayaan ka lang niya, edi okay lang din sa kanya kung doon ako titira sa inyo. Tsaka ikaw naman ang lalaki sa inyong dalawa. Kapag sinabi mo, hindi na siya makakatanggi pa. Dapat iparamdam mo sa kanya na ikaw ang batas sa bahay mo. At dadalhin mo ron kahit sinong gusto mong dalhin. Abay, hindi naman ganun kadali ang sinasabi mo. Tsaka, hindi lang talaga sa akin ang bahay na yun. Sa amin yun ni Miranda. Pera naming dalawang ginamit sa pagpapagawa, kaya hindi ko pwedeng sabihin na sa akin lamang yun. Paano ko? Hindi mo man lang ako ipaglalaban kahit gusto ko rin tumira sa bahay na yun. Kilala kong asawa mo. Mabait yun, kaya sigurado ako matatanggap niya ako. Kilala mo si Miranda? Paano? Hindi ko pa nga pala nasasabi sa'yo. Naging estudyante niya ako. Grade 1 pa lang ako noon. Sobrang bait niya sa akin. Lagi niya akong tinutulungan. Binibigyan pa nga niya ako ng baon at tinuturuan pang mag-isa kapag wala na mga kaklase ko. Kung ganun, ikaw pala yung estudyanteng kinukwento niya sa akin noong nakaraan. Nagkita raw ulit kayo. Huwag ka mag-alala. Gagawin ko ng paraan yung gusto mo. Talaga, loves? Salamat, ha? Umasa naman si Liana sa pangakong yon ni Elmo. Mag-isa na lamang siya sa buhay at wala ring matinong trabaho. Una siyang nagtrabaho sa beer house pero natanggal din siya roon nang manampal siya ng isang bastos na customer. Minsan na rin niyang binenta ang kanyang puri para magkaroon ng makakain at may maipambayad sa renta. Kung hindi niya yun ginawa, baka namatay na lamang siya ng dilat ang mga mata dahil sa gutom. Hindi ganun kadaling makahanap ng trabaho kaya kumapit na lamang siya sa patalim. Bago pa man mapunta si Liana sa ganoong klase ng trabaho, high school pa lamang ay naging biktima na siya ng grupo ng mga tambay sa dati niyang tinitirhan. Inabangan siya pagkagaling sa eskwelahan. Dinala siya sa isang abandonadong bahay at doon pinagsamantalahan ng 3 lalaki na nagdala sa kanya roon. Diring-diri siya sa kanyang sarili nung mga panahon na yon. Hindi niya matanggap ang nangyari sa kanya. Pakiramdam niya ay wala na siyang mukhang ihaharap sa mga tao. Sirang-sira na ang kanyang pagkababae. Hanggang sa umabot na siya sa desisyon na tapusin na lamang ang sarili niyang buhay. Handa na sana siyang tumalon sa isang tulay nang makilala niya si Rex. Lasing na lasing noon ang lalaki pero ginawa nito ang lahat para mapigilan siya sa kanyang balak na pagpapakamatay.
Nang malaman niya ang kwento ni Rex na halos patayin na ng sariling ama at naranasan na rin pagsamantalahan ng mga kapwa lalaki pero lumaban pa rin sa buhay, ay nagkaroon siya ng lakas para magpatuloy pa rin. Tinulungan siya ng binata na makahanap ng trabaho. Doon niya sinimulang pasukin ang beer house. Ginamit niya ang madilim niyang karanasan para magkaroon ng lakas ng loob na pagkakitaan ang kanyang katawan. At si Rex naman ang naging proteksyon niya. Naging matalik silang magkaibigan, ngunit kahit kaibigan lamang ang turing sa kanya ng lalaki, ay natutunan niya pa ring mahalin yon ng palihim. Oras na makaipon siya ng malaking pera sa tulong ni Elmo, babalik siya kay Rex at aaminin ang tunay niyang nararamdaman para sa kanyang kaibigan. Nakilala niya naman si Elmo sa beer house noong gabing matanggal siya at nang kunin niya ang sweldo niya roon ay sinundo pa siya ng matanda para ipasyal. Mabait naman ang lalaking yon at maalaga, kaya lamang mas gusto pa rin niya maikasal sa isang lalaki na halos kaedaran lamang niya. Bukod pa roon, alam niyang kasal yon sa asawa, kaya hindi maaaring magtagal ang kanilang relasyon. Nakakainis! Bakit ba? Ano bang problema mo? Ano pa nga ba? Di yung jowa kong parang lolo ko na. Ginusto mo yan eh. Di ba sinabihan na kita noon na hindi magandang iasa mo sa ibang buhay mo? Kapag hindi ka na gusto ng karelasyon mo, yari ka tol, uuwi kang luhaan, wala ka ng pera. Kaya kung ako sa'yo, magtatrabaho na lang ako. Ang dami mo naman agad sinabi. Naiinis lang naman ako kay Elmo. Bakit na naman nga ba? Gusto ko na kasing tumira sa bahay niya para hindi na ako nangungupahan. Lalo ako hindi nakakaipon eh. Ano? Di ba may asawa yun? Oo, alam ko. At gusto mong tumira kayo sa iisang bubong? Pambihira ka. Ibang klase rin yung kakapalan mo, tol. Ano ba? Kakampi dapat kita, kaya wag mo akong pagsalitaan ng ganyan. Alam mo, ipagtatanggol kita sa mga umaapit na nanamantala sa'yo, pero sa gagawin mong yan, hindi kita masusuportahan. Maninira ka ng pamilya. Wala akong sisirain. Sila mag-asawa lang naman ang magkasama sa bahay na yun eh. Matatanda na rin ang mga anak nila. Nasa ibang bansa pa nga yung panganay eh. Pamilya pa rin yun, no? Ano ka ba naman, Liana? Mag-isip ka nga ng matino. Ito na lang ang naiisip kong paraan para matakasan ko tong lecheng buhay ko na to. Sawang-sawa na ako maging kahit isang tuka, Rex. Kung doon ako titira sa bahay ni Elmo, magiging masarap ang buhay ko. Kakain na lang ako at matutulog. Pero kapalit naman nun, ang paggamit sa'yo ng matandang yun. Wala na akong pakialam. Kung kinakailangang anak-anak ko ng lalaking yun, gagawin ko para lang magkaroon kami ng dahilan na magsama sa iisang bubong. Kapag nangyari yun, wala na magagawa ang asawa niya. Matanda na yun eh. Hindi na siya nun mabibigyan ng anak. Pero ako, kayang-kaya ko pa. Ay nako, ewan ko sa'yo. Sana lang hindi ka mapahamak dyan sa plano mong gawin. Nakakatakot ang karma, no? Ang karma, nangyayari lang yon sa mga taong tatanga-tanga at hindi ako kabilang doon. Pinanindigan ni Liana ang pakikipagrelasyon kay Elmo sa kabila ng pagkakaroon nito ng pamilya. Ginatasan niya ang lalaki at sinigurong mapapasunod sa lahat ng kanyang gusto. My loves, hindi na ako masaya sa ginagawa natin. Anong ibig mong sabihin? Yung ganito na parang tinatago mo ko. Ikinahihiya mo ba talaga ako kaya hindi mo ako kayang panindigan sa harap ng asawa mo? Teka, ano bang gusto mo? Hiwalayan ko na ang asawa ko para malaya na tayo magsama sa bahay? Kung hindi pwede, edi dalawa na lang kami ron. Kausapin mo na kasi ang asawa mo. Gawin mo lahat para mapapayag mo siya. Hindi pwedeng ganito. Hindi ko na kayang mas magtagal pa kayo magkasama. Nagsiselos ako, my loves. Makinig ka naman sa akin. Bahala ka kapag pinatagal mo pa. Baka may ibang umampun sa akin. Ay nako. Napakahirap naman yung pinapagawa mo. Pero, sige, susubukan ko siyang kausapin mamaya.
Bakit kakausapin mo pa? Mas madali kung isasama mo na lang ako agad doon. Kapag nandun na ako, wala na siya magagawa. Sabihin mo na lang na doon ako titira. Siguro naman sa ganda ng relasyon yung mag-asawa ay hindi siya mag-eskandalo, di ba? Sige na naman, my loves. Pumayag ka na. Kayang-kaya mo yon. Ayoko na mangupahan. Ikaw ang bahala. Kapag ako may nagpatira sa akin na iba, Ano? Siya, sige. Paano ba ito? Mag-impake ka na ng mga gamit mo pagbalik mo sa apartment. Mamayang gabi, isasama kita sa bahay. Talaga, my loves? Ay, naku. Oo na. Tsaka, mabuti na rin yun para mapanatag ako kaysa kung saan ka pa tumira. Yan ang gusto ko sa iyo eh. Pagsapit ng gabi, hindi inaasahan ni Miranda na hindi lang mag-isang uuwi si Elmo. Pagbukas ng pinto, kaagad na kumulo ang kanyang dugo nang tumambad sa kanya ang pamilyar na muka ng isang babae. Walang iba kundi ang dati niyang estudyante. Anong ginagawa ng babaeng yan dito, Elmo? Miranda, kumalma ka muna, pwede? Pag-usapan natin to ng maayos. Ngayon pa tayo mag-uusap? Isinama mo na nga yung haliparot na yan dito. Anong haliparot? Dahan-dahan naman kayo sa pagsasalita, ma'am. Naturingan pa naman kayong teacher tapos ganyan niyo ako itrato? At bakit? Ano bang dapat itawag sa isang babaeng pilit na kumakapit sa isang lalaking may asawa na? Para kang walang pinag-aralan. Hindi ka ba nahihiya na naging estudyante kita noon, tapos ngayon nilalandi mo ang asawa ko? Gusto ko lang naman tumira dito dahil wala na akong ibang mapupuntahan. Sana naman tratuhin niyo po ako ng maayos. Hindi naman ako magiging pabigat sa inyo. Masipag ako maglinis, tsaka kung gusto nyo, imamasahe ko kayo gabi-gabi bilang kabayaran sa pagtira ko dito sa bahay ninyo. Miranda, alam mo naman ang tungkol sa amin ni Liana, hindi ba? At alam ko rin na ayaw mo ng iskandalo. Kaya para makaiwas tayo sa mga usap-usapan ng mga tao, mas mabuting dito na lang si Liana para hindi na kami nakikita magkasama lagi sa labas. Ang kapal naman ng mukha mo, Elmo. Ikaw ang gumawa ng problemang yan. Bakit itadamay mo pa ako, ha? Sobra ka. Hinayaan na nga kita sa pakikipagkita sa haliparot na yan. Inuwi mo pa rito sa bahay. Hindi mo na talaga ako nirespeto. Pansamantala lamang naman siya rito. Kaya pansamantala yan o pangmatagalan. Hindi ako papayag na dito titira ang babaeng yan. Hindi lamang ikaw ang pwede magdesisyon tungkol sa bagay na yan, Miranda. Tayong dalawa nagpagawa nitong bahay kaya may karapatan din akong patirahin dito si Liana. At ako naman ang asawa mo. Kahit saan panig mo tingnan, wala ni katiting na karapatan ng babaeng yan na tumira dito. Kaya nga nakikiusap ako sa iyo. Hindi naman siya manggugulo rito. Susunod siya sa kung anumang batas mo rito sa bahay. Basta pumayag ka lang na dito na siya tumira. Totoo po yun, ma'am. Kahit nga po gawin niyo akong katulong dito, ayos lamang po sa akin. Kailangan ko lang po talaga ng matitirhan. Dahil sa pamimilit ni Elmo ay wala na ring nagawa pa si Miranda. Ni hindi niya na namalayan kung paano siya nakumbinsi ng asawa na magsama-sama sila sa iisang bubong. Ang tanging alam na lamang niya noon ay ayaw niyang madungisan ang pangalan nilang mag-asawa. Dahil malaki ang bahay at may 2 pang bakanteng kwarto, ipinagamit na lamang nila ang isa kay Liana. Maghahating gabi na noon pero maramot pa rin ang antok kay Miranda. Nang sulyapan niya ang katabing si Elmo ay muli siyang nakaramdam ng pagkainis. Habang nagngingit-ngit ang kanyang kalooban sa nangyayari, kabaliktaran naman yon sa asawa niyang binabaliwala lamang ang lahat. Dinampot niya ang isang unan at saka yun buong lakas na ipinalo sa katabi. Aray ko, ano ba? Natutulog ng tao eh. Kung ayaw mo matulog, magpatulog ka. Buti ka pa. Kinakaya mo makatulog ng mahimbing pagkatapos mong dalhin dito ang kabit mo. Shh! Ano ba, Miranda? Hinaan mo nga yung boses mo. Gabing-gabi na, makakabulaho na tayo ng mga kapitbahay. Huwag ka nang magpanggap. Umuulan sa labas kaya kahit sumigaw ako ngayon, hindi nila maririnig. Bumangon ka dyan at mag-usap tayo. Pambihira naman, oo. Inaantok na ako eh.
Ano ba kasing pag-uusapan natin? Ano pa nga ba? Di yung kabit mo. Anong gusto mong gawin ko? Palayasin ko siya? Dapat lang. Miranda naman, magpapaulit-ulit na lamang ba tayo? Oo, hanggat hindi ka natatauhan. Hindi ka man lamang nakukonsensya sa ginagawa mo sa akin. Bukas na bukas rin, palalayasin mo ang babaeng yon. Hindi nga pwede. Akala ko ba'y maayos na ang usapan natin kanina at payag ka nang dito na muna siya tumira. Hindi mo man lamang iniisip kung anong mararamdaman ko. Nakakababa ng pagkataong pagdadala mo ng kabit mo rito. Hinayaan lamang kita makipagrelasyon sa kanya dahil ang akala ko, titigil ka rin kapag nagsawa ka na. Pero dinala mo pa siya rito sa bahay. Para ano? Para mamuhay na parang mag-asawa sa mismong harapan ko? Buisit ka, Elmo! Buisit ka! Ay nako, nakakaumay na yung bunganga mo, Miranda. Kapag hindi ka pa tumahimik, papasakan ko ng baril yan. Gawin mo, para malaman ng mga anak mo na hindi na ikaw ang amang ginalang nila noon. At bakit naman sila nadamay sa usapang ito, ha? Simula pa lamang damay na sila. Pamilya mo kami at sinisira mo dahil sa pesteng Liana na yon. Ano bang gusto mo? Ilantad ko na lang sa mga tao rito na meron akong kabit? Kung ayaw mo ng kahihiyan, hayaan mo siya rito. Kapag may nagtanong kung sino siya, di sabihin mo, pamangkin ko. Pamangkin? Mukha na nga kayong maglolo? Ay, pwede ba, Miranda? Totoo naman Bakit? Hindi mo ba matanggap na hindi kayo bagay sa isa't isa? Buti sana kung mukha kang bata sa edad mo. Nangungulubot ka na. Punyeta naman hindi ka matatahimik? Hindi ako mananahimik sa bahay na ito hanggat nandito ang babae mo. Tandaan mo, Elmo, ikaw may gusto na nandito siya kaya wag na wag mo akong kukwestiyonin kung paano ko siya itatrato rito. Kailangan niya malaman ang lugar niya at hindi yun dito sa loob ng pamamahay ko. Bahay ko rin to. Mas malaki ang naiambag ko rito. Halos araw-araw ang naging pag-aaway ni Miranda at Elmo mula nang tumira sa kanila si Liana. Noong una, hindi nakikisali sa away ang dalaga. Para lamang itong maamong tupa na nakatayo sa isang tabi at nakikinig sa dalawa. Mukhang tirahan at libreng pagkain lang naman ang kanyang habol, kaya nagagawa pang hindi pansinin ni Miranda. Ngunit kalaunan, unti-unti nang nag-iiba ang ihip ng hangin. Ang sarap naman ng buhay mo. Pahila-hilata ka lamang dyan habang naghihintay ng tanghalian. Tapos na ako sa gawain ko, Nay, kaya kung pwede lang, huwag niyo na akong pakialaman. Huwag mo akong matawag-tawag na nanay, hindi kita anak. Di wag. Di rin naman kita gusto maging nanay. At hindi rin kita gusto rito sa bahay. Wow, hindi lang ikaw may-ari ng bahay na to. Alam ko, pero ikaw, malinaw na wala kang karapatang tumira dito. Hindi ka naman namin kaano-ano. Estudyante lang kita na tinulungan ko noon. Nagsisisi ako na tinulungan pa kita. Kung alam ko lang na lalaki kang malanti at walang respeto, hinayaan na lang sana kita magtiis sa gutom at pangungutya ng mga kaklase mo. Talaga? Peke lang naman pala yung kabutihan mo Hoy, tanda, kung ako sa'yo, magpapakabait na ako. Lalo na kung nabibilang na lang ang araw na itatagal ko dito sa mundo. Kapag nawala ka na, ako na magmamay-ari nitong bahay. Tapos ikaw, pagpipiyasan ka na lang ng mga uod at mga bulati sa hukay. Bastos ka! Noon pa, tanda, nagtitimpi lang ako sa'yo dahil nakiusap sa akin ang asawa mo. Pero ngayon, tama na sa bait-baitan. Hindi ko na hayaan pa ulit-ulit mong tapakan ang pagkatao ko dahil lamang kabit ako. Mahal kong asawa mo, kaya hanggat mahal niya rin ako, magtiis ka sa presensya ko. Kung masyado na masakit sa mata mo ang mga nakikita mo, pues pumikit ka. O kaya naman matulog ka na lang buong araw para hindi tayo nagkikita. Ang kapal talaga ng mukha mo. Kahit anong sabihin mo, kabit ka lang ng asawa ko at mananatili kang kabit hanggang sa huling hininga mo. Hininga pala ha? Pues, tingnan na lang natin kung sinong unang malalagutan ng hininga. Sa sobrang galit ni Miranda sa kabastusan ni Liana ay pinalayas niya ang dalaga. Ngunit nang dumating si Elmo, kasama na naman nito ang babae. Muli nilang pinag-awayan ang tungkol doon. Sa huli ay nanaig pa rin ang kagustuhan ng asawa niya kahit tutol pa rin siya sa pagtira ni Liana sa kanilang bahay. Hanggang sa napagod na lamang si Miranda sa paulit-ulit nilang pag-aaway, kaya hinayaan na lamang niya ang dalawa. Ano ka ba naman, Miranda?
Bakit nagpaubaya ka na lamang basta-basta? Hindi ako basta-basta nagpaubaya, Greta. Ginawa ko lahat para tumutol pero paulit-ulit na ipinaglalaban ni Elmo na bahay niya rin yun. Abay, nasiraan na nga talaga ng ulo ang lalaking yon. Ikaw ang asawa niya, bakit mas pinapabura niya yung kabit niya? Siyempre, si Liana ang mas bata at mas nakakapagpasaya sa kanya ngayon. Hirap na ako, Greta. Ang sakit-sakit na ng dibdib ko sa pagtitiis sa panloloko sa akin ni Elmo. Sa 4 na dekada, naging tapat akong asawa sa kanya at ni minsan, hindi ko naisip na lokohin siya. Pero bakit parang napakadali lang sa kanya na gawin yun sa akin? Hindi na ba ako mahal ng asawa ko? Ay naku, napakatanga mo talaga. Gagawin niya ba sa iyon kung mahal ka pa niya? Abay, halos tapakan niya ng pagkatao mo. Doon pa lang sa naisipan niya makipagrelasyon sa babaeng yon, binastos ka na ni Elmo. Nawalan na siya ng respeto sa iyo at sa pagsasama niyo. Tapos ibinahay niya pa. Hindi ko na alam kung anong klaseng pagmamahal pa yon. Parang hindi ko na kaya. Hihiwalayan ko na siya. Ano? Ngayon ka pa makikipaghiwalay? Nako sa tagal ng proseso ng annulment ngayon ay baka mauna pa ang lamay niyo kesa sa hihintayin mong resulta. Hindi ko na alam kung ano pang gagawin ko para ipaglaban ang karapatan ko bilang asawa niya. Harap-harapan niyang pinapakita sa akin na may mahal na siyang iba. Napakasakit noon, Greta. Ang tagal namin nagsama. At aaminin ko, kaya niya rin ako napapayag sa gusto niya ay dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Nagpakamartir ako, Greta. Hindi pagmamahal ang tawag doon, kundi katangahan. Kung nung una pa lang, hindi mo na pinatungtong sa bahay niyo ang babaeng yon, wala sana kayong problema. Ayoko ng iskandalo. Masisira ang imahe namin mag-asawa kung gagawin ko yun. Ay, sus Mariosep ka! Imahe pa talaga ang una mong inisip. Ano kayo? Mga santo? Ay, Miranda, kahit pilit nyo itago ang kabulukan ng asawa mo, aalingaso pa rin yan. Kaya ikaw, ipaglaban mo na ang karapatan mo bilang asawa. Palayasin mo ang kirida niya. Kung kinakailangan kaladkarin mo sa palabas ng bahay, gawin mo! Handang-handa na si Miranda na sundin ang payo sa kanya ni Greta. Buo na ang loob niya na palayasin si Liana sa bahay nila ni Elmo. Nagpasalamat siya sa pagiging prangka ng kanyang pinsan dahil sa wakas ay may magagawa na siya. Ngunit pagdating niya sa bahay nilang mag-asawa, hindi niya akalain na masusurpresa pala siya sa kanyang maaabutan. Mga hayop! Dito pa talaga kayo sa sala maglalampungan? Miranda, huminahon ka nga. Paano ako hihinahon? Hindi niyo na nirespeto ang bahay na to. Mga baboy! At ikaw, babae ka. Hindi mo ba talaga kayang pigilan yung kakatihan mo? Excuse me lang, Lola. Si Maylabs ang nagsimula. Siyempre, sino ba naman ako para tumanggi? Sobra na talaga yung kakapalan ng mukha mo. Tingnan ko lang kung hindi yan mabawasan kapag isinubsob kita sa sahig. Maylabs, sasaktan niya daw ako. Tumigil ka na nga, Miranda. Wala na magagawa yung kangangawa mo dyan. Tsaka wag na wag mo sasaktan si Liana. Baka makasama sa kanya. At sa tingin mo may pakialam ako sa babaeng yan? Buntis ako. Hindi mo ako pwedeng saktan dahil dinadala ko magiging anak namin ang asawa mo. Ano? Sampid ka na nga lang dito sa bahay. Nagpabuntis ka pa? Elmo, ano to? Totoo bang buntis ang babaeng yan? Oo, magkakaanak na kami. Kaya kung pwede sana, tigilan mo ng kakaaway kay Liana. Makakasama sa kanya ang stress. Stress? Talagang wala ka man lang ni katiting nahiya sa ginawa mo? Sumusobra ka na, Elmo. Hindi ko na kayang ginagawa mo sa akin. Maghiwalay na tayo. Aalis na ako rito. Mabuti naman at ikaw na ang magkukusa. Sino naman na may sabi sa'yo na maiiwan ka rito, ha? Kung aalis man ako sa bahay na to, sisiguruhin kong hindi ka makikinabang. Ha? Anong gagawin mo, Miranda? Pauuwiin ko rito ang mga anak natin. Namutla si Elmo nang sabihin yon ng kanyang asawa. Sa kabila kasi ng kalokohan niya, isa sa kinatatakutan niya ay ang kanilang mga anak. Masyadong mataas ang respeto kay Elmo ng mga yon. Isa pa, tiyak na hihinto na sa pagbibigay ng pera sa ama ang kanilang mga anak, lalo na ang kanilang panganay kapag nalaman noon ang tungkol kay Liana. Nang araw ding yun,
Nagmakaawa kay Miranda si Elmo. Hindi ito pumayag na umalis siya ng bahay at tuluyan nang makipaghiwalay. Kung ayaw mong masira ka sa mga anak mo at masira ng tuluyan ng pamilyang ito, paalisin mo na ang babae mo. Wala akong pakialam kung ikukuha mo siya ng mauupahan, kahit magsama pa kayong dalawa. Huwag na huwag ko lang ulit makikita ang pagmumukha niya rito. Oo, sige, gagawin ko yan. Paalisin ko na siya rito kung yan ang gusto mo. Tumupad naman sa usapan si Elmo. Sa kabila ng mariing pagtutol ni Liana ay nagawa niyang paalisin sa bahay nila ang dalaga. Napilitan siyang maghanap ng mauupahang bahay na malayo sa kanilang barangay sa takot na may makakilala sa kanya. Maayos naman ang kanyang nilipatan, ngunit ang tanging problema ay hindi makontento roon si Liana. Gusto ko dun sa bahay niyo. Ayoko rito. My loves, masyado tumalit para sa atin. Hindi ka nga pwede roon. Bakit ba hindi mo maintindihan ang sinasabi ko sa'yo? Akala ko ba ako mas mahal mo? Bakit hinayaan mo na lang ako na paalisin na matandang Miranda na yon? Kahit ano pang sabihin mo, asawa ko pa rin si Miranda. Kayang-kaya niya akong ipahamak dahil sa pagpupumilit mong dun tumira sa bahay namin. Huwag ka naman pala eh. Kayang-kaya ka palang Anderin ng asawa mo. Intindihin mo naman ang sitwasyon, my loves. Hindi ko pwedeng ipilit ngayon ang gusto ko dahil baka biglang umuwi yung mga anak ko. Magkakagulo lalo sa bahay. Kapag naabutan ka nila roon, sila na mismo magpapalayas sa'yo. Gusto mo ba na mangyari pa yon? Siyempre hindi. Kainis ka. Yun naman pala eh. Kaya ngayon, intindihin mo na lang muna. Kapag nagkausap kami ulit, saka ka na lamang bumalik sa bahay, ha? Sa kabila ng narinig, hindi pa rin matanggap ni Liana na siya ang napalayas sa bahay na yun at hindi ang dati niyang guro. Kahit hindi totoo ang pagmamahal at pagmamalasakit niya para kay Elmo, hindi pa rin niya gustong mabaliwala na lamang ng lalaki. Matapos ang ilang beses na nangyari sa kanila, maya-maya pa, nakatanggap siya ng tawag mula sa matalik niyang kaibigan na si Rex. Dahil iba na ang tinitirhan niya, ay kaagad niyang sinagot yon para ipaalam na rin sa binata. Kumusta na ang buhay mo bilang kabit? Hindi ka pa ba napapalayas? Alam mo, akala ko kukumustahin mo ako. Mambubwisit ka lang pala. Kinukumusta nga kita. Bakit? Hindi ba totoong kabit ka? Hindi ka naman asawa ng Elmo na yun eh. Alam ko, pero mahal ako noon. Ah, talaga? Gaano ka kamahal? Kaya ka bang pakasalan? Kasi kung hindi, sa tingin ko, hindi pagmamahal yun. Kumbaga sa gulong, reserba ka lang. Pasmado talaga yung bibig mo, no? Akala ko ba kaibigan kita? Gago ka. Oo na, sige na. Kaya nga pinapamukha ako sa yung katotohanan eh. Baka kasi hindi ka na magising dyan sa panaginip mo. Mahirap na, baka bangunguting ka pa. Nakakainis ka talaga. Mainis ka na kung maiinis ka. Pero darating ang araw, siguradong sasabihin mo rin sa akin na tama ako. At kapag nangyari yon, pakakainin mo ako ng 3 buwan. Lahat ng request kong ulam, lulutuin mo para sa akin. Ayos ba yon? Wow, ang kapal mo ha? Pero ito naman ang tandaan mo at itaga mo sa bato. Hinding-hindi mangyayari ang sinasabi mo. Uy, parang may maganda ka na namang plano ah. Talaga, pero hindi ko sasabihin sa'yo. Nasisira ang plano ko kapag pinapaalam ko sa'yo eh. Kontrabida ka kasi masyado. Bahala ka sa buhay mo. Pero sana, sa susunod na tawag ko, natauhan ka na dyan sa ginagawa mo. Tandaan mo, laging nasa huli ang pagsisisi, kaya unahan mo na. Sige na, ibababa ko na to. Pangit. Ay, teka sandali. Saan ba kita pwedeng puntahan? Ite-text ko na lang sa itong address. Hindi naman naapektuhan si Liana sa mga sinabi ng kanyang kaibigan. Buo na ang loob niya na sirain ang relasyon ng dati niyang guro at ng nobyo niyang si Elmo para siya na ang hahawak sa perang natatanggap ng lalaki. Pero dahil malaki ang pinanghahawakan ni Miranda ay wala talaga siyang kalaban-laban. Bukod sa may sariling pensyon ang matanda ay pinapadalhan pa ng kanyang mga anak, kaya ganoon na lamang kalakas ang loob noon na takutin ang kanyang asawa.
Marahas na napabuntong hininga si Liana habang nag-iisip ng gagawin para mawala ang kontrabida sa kanyang plano. Ilang sandali pa, biglang sumagi sa isip niya ang matandang nagtitinda ng kung ano-anong pangontra. Paiba-iba ng pwesto ang matanda sa bayan, kaya kakailanganin niya pang magtanong-tanong. Kaagad siyang kumilos para hanapin yun. Bago pa man sumapit ang dilim, natagpuan na ni Liana ang taong gusto niyang makausap na si Aling Edna. Sa pagkakaalam niya ay matagal nang nagtitinda ng mga pangontra sa mga elemento, panggayuma, pampalaglag ng sanggol at kung ano-ano pa ang matanda. Tinanong niya yon kung may alam din sa pambabarang. At hindi naman siya nabigo nang sabihing marunong din ito sa kulam at barang. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Diretsa niyang sinabi ang kanyang sadya. Napangisi na lamang siya na magkasundo sila ni Aling Edna sa nais niyang ipagawa roon. Kapalit ang halaga na kanyang ibibigay. Pagbalik niya sa paupahan, nagulat siya nang maabutan doon si Rex. Prenteng nakasandal sa nakasaradong pinto ang lalaki habang naghihintay. Tumaas ang isang kilay noon nang siya ay matanawan. "Saan ka galing, ha? Kanina pa ako naghihintay rito. Kala ko, niloloko mo lang ako na dito ka nakatira. Buti na lang, nakilala ko yung tsinelas mong naiwan dito sa labas." Bakit naman tsinelas pang pinagbasehan mo? Maraming pwede magmay-ari ng ganyan, no? Marami nga. Pero makikilala ko kapag ikaw ang may-ari. Ako kaya nagbigay niyan sa'yo. Hay, oo na. Bakit ka nga pala nandito? Makikikain, syempre. Wow, ang kapal talaga. Wala kang makakain dito. Hindi pa ako nakakapagluto. Bumili ka na lang dyan sa malapit na karinderya sa labas. Libre na kita para wala kang masabi. Hindi maganda kung bibili ka na lang ng bibili. Di mo naman alam kung malinis ba yung mga nabibili mong ulam. Mas mabuti kung ikaw mismo magluluto. Wala nga akong oras, diba? O, di ako na lang. Nasaan ba yung mga lulutuin? Seryoso ka? Oo naman. Marunong naman ako magluto, ah. Ay, kabala. May mga binili naman akong panluto dyan sa ref. Kunin mo na lang. Isipin mo na lang na dito ka rin nakatira. Hindi ko lang iisipin. Dito na talaga ako titira. Ano? Baliw ka ba? Pumupunta dito si Elmo. Paano kung maabutan ka nun? Sasabihin ko, pinsan mo ko. Hindi pwede. Kailangan din namin ng privacy. Alam mo naman yun kapag nakita ko. Grabe. Baka pumunta siya rito mamaya, kaya pagkatapos mo magluto at kumain, umuwi ka na rin kaagad. Ay, bagamat nadismaya si Rex sa sinabi ni Liana, pinilit na lamang niyang itago yun. Ayaw niyang madagdagan pa ang mga iniisip ng kaibigan niya na maaaring magtulak pa sa mas maraming maling desisyon sa buhay. Gustuhin man niyang maging matino si Liana, hindi na niya hawak ang desisyong yun para sa kanyang kaibigan. Malungkot na sinulyapan ni Rex si Liana na kasalukuyang umiidlip sa mahabang upuan na gawa sa kahoy. Kung maayos lang sanang trabaho ko't may malaking ipon, hindi ko hahayaang ipahamak mo pang sarili mo, Liana. Napabuntong hininga na lamang ang binata. Tanging siya lamang ang nakakaalam ng tunay niyang nararamdaman para kay Liana. Pero hindi niya magawang umamin sa kaibigan dahil batid niyang malabo naman siya nitong magustuhan. Parakit-rakit lamang siya. Pareho silang high school lang ang tinapos, kaya nahihirapan din siyang makahanap ng maayos na trabaho. May natanggap naman siyang offer sa construction sa Kalibo, pero hindi pa rin niya magawang lumayo dahil kay Liana. Gusto niya sanang yayain doon ang dalaga para pareho silang makahanap ng maayos na trabaho, pero mula nung pumasok si Elmo sa eksena, hindi niya na yon nagawa pa. Samantala, dahil wala na naman si Elmo, ay inaya na lamang ni Miranda ang pinsang si Greta na doon maghapunan sa kanilang bahay. Mag-isa na naman kasi siyang kakain kung hindi niya yon gagawin. Ngunit habang abala sa kwentuhan ang dalawa, bigla na lamang siyang napahawak sa tiyan nang maramdaman niya
ang matinding init mula doon. Miranda, bakit? Sumasakit ba ang tiyan mo? Ang init. Parang pinapaso, Greta. Ano? Paanong mainit? Dahil ba sa sabaw? Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko, pero ang sakit. Teka nga, ano ba talaga nararamdaman mo? Mainit ba o masakit? Pareho, ano ka ba? Hindi mo ba nakikita nahihirapan ako? Sandali lang at hihingi ako ng tulong para madala ka sa ospital. Nang gabing yun, dinala nga nila sa ospital si Miranda. Wala pa ring tigil ang pagsakit ng kanyang tiyan na tila hinihiwa ng matalim na bagay. Sinabayan pa yon ng matinding init na hindi niya maipaliwanag kung bakit niya nararamdaman. Matapos ang ilang oras niyang pananatili sa ospital, pinauwi na rin sila dahil normal naman ang lumabas sa test na isinagawa sa kanya. Ayos naman daw ang resulta ng blood chem mo. Buti na lang, ganun lamang ang nangyari. Pero bakit kaya ganun, Greta? Nawawala lang yung sakit sandali tapos bumabalik na naman. Baka napasama lang yung kain mo kanina. Kaya mabuti pa, magpahinga ka na lang muna sa bahay nyo. Inumin mo na lang yung mga gamot na ipinabili ng doktor. Teka, nasan ba kasi ang asawa mo? Kanina pa yung tinatawagan na. Hanggang ngayon wala pa rin. Ay nako, hayaan mo na siya. Huwag na tayong umasa na darating pa siya rito para sunduin ako. Malamang, naglilimlim na naman yun sa kabit niya. O siya, ako na nga lang ang mag-uuwi sa'yo. Nang makauwi ang dalawa, mas lalo pang lumala ang pakiramdam ni Miranda. Ininom naman niya ang mga gamot na nireseta ng doktor, pero ni isa sa mga yun ay walang tumalab. Pagsapit ng hating gabi, nakaramdam siya ng paninikip ng dibdib na sinabayan pa ng pananakit ng katawan. Hindi mapakali si Miranda. Pabali-baliktad na siya sa higaan at hindi malaman kung ano ang posisyon na gagawin dahil hindi niya mawari kung saan nanggagaling ang kirot na kanyang nararamdaman. Wala pa noon si Elmo kaya mag-isa lamang siya sa bahay at walang masabihan ng tungkol doon. Pagsapit ng 12:30, napilitan na siyang bumangon para tingnan sa malaking salamin sa sala ang kanyang katawan. Ngunit nang hubarin niya ang kanyang damit, tumambad sa kanya ang mapupulang marka sa dibdib. Pababa sa kanyang tiyan, nawari niya'y hinampas ng latigo. Hindi pa man siya nakakabawi sa kirot, ay muli na naman yung nasundan, hanggang sa halos mamagana ang buo niyang katawan. Hindi na nakakilos pa si Miranda dahil sa matinding kirot mula sa kanyang mga latay. Kinabukasan, nagising na lamang si Miranda sa muling paninikip ng kanyang dibdib. Sunod-sunod siyang napaubo. Halos kapusin na siya ng hininga dahil doon. Maya-maya pa, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang bawat talsik ng laway niya sa sahig. Kinilabutan ang babae nang makita ang maliliit na uod mula roon, na buhay at gumagapang. Hindi siya makapaniwala na sa kanya nanggaling ang mga yon. Ngunit nang sunod-sunod pa ang naging pag-ubo niya, sa kanya lamang napagtanto na hindi na yon ordinaryong ubo lamang. Tinawagan ni Miranda si Greta para magpasama sa kakilala nitong albularyo. Napadpad sila sa isang maliit na bahay sa gitna ng maisan. Sa pagkakaalam niya ay tauhan din doon ang matandang may-ari ng bahay na si Aling Maring. Marami ang natutuwa sa matanda dahil sa kabila ng katandaan ay nagagawa pa ring magtrabaho sa maisan. Bagamat hirap ng magsalita ay malakas pa rin yun. Pagdating doon ng magpinsan ay agad naman silang hinarap ng matanda. Ngunit na makita nito si Miranda ay kaagad na nag-iba ang ekspresyon ng kanyang muka. Magandang hapon, Aling Maring. Pwede ko ba kayong makausap sandali? May sumusunod sa'yo. Hindi ligtas kung dito mo sa labas sasabihin ang sadya mo. Pumasok muna kayo.
Nagtataka man ay sumunod na lamang sina Miranda at Greta sa sinabi sa kanila ng matanda. Pagpasok pa lamang nila sa bahay nito ay sumalubong na ang amoy ng iba't ibang kandilang nakatirik sa bawat sulok, ngunit wala pa yung sindi. Nakaagaw pansin din sa kanila ang mga nakasabit na sungay ng hayop doon, pati na rin ang mga garapon na naglalaman ng iba't ibang insekto. Paano niyo po nasabi na mayroong sumusunod sa akin? Bukod sa kakayahan kong manggamot at mambarang, may kakayahan din akong makakita ng espiritu at kausapin sila. Kung ganoon, alam niyo na may bumabarang sa akin. Ganoon na nga. Ngayon, ikaw na mismo ang lumapit sa akin. Hindi ka na maaaring lumabas ng bahay ko. Anong ibig niyong sabihin? Mananatili ka rito hanggat hindi ko natatanggal ang sumpa mula sa itim na marikang bumabalot sa iyo. Ay, pasensya na kung sisingit ako sa usapan niyo, pero Aling Maring, posible bang ibalik ang barang sa taong gumagawa nito sa pinsan ko? Madali lamang ang sinasabi mo, ngunit hindi ko nararamdaman ang puot mula sa taong bumabarang sa kanya. Isa lang ang ibig sabihin noon. Merong nagpapabarang sa'yo. Ano? Pero sino naman ang magpapabarang sa akin? Isipin mo ang mga taong posibleng magtanim ng galit sa'yo o may matinding inggit na pagmumulan ng puot ng taong yon. Miranda, hindi kaya si Liana nagpapabarang sa'yo? Hindi ba't gustong-gusto niya maagaw sa'yo ang asawa mo? At ayaw niyang pumayag nung pinalayas mo siya sa bahay ninyo ni Elmo? Kung siya nga ang posibleng nagpapabarang sa iyo, kakailanganin ko ang tulong ng kasama mo. Ha? Ako? Oo, ikaw nga. Pagkasabi noon ay ibinigay ni Aling Maring kay Greta ang kalulutong ulam na nakalagay sa isang maayos at malinis na lalagyan. Kailangan yung maibigay kay Liana. Oras na kainin yon ng dalaga, saka lamang magsisimulang tumalab ang pagbalik ng sumpa. Umayon naman sa kanila ang panahon dahil ng gabing yon ay dumating nga ito sa bahay ni Miranda kasama si Elmo. Tao po! Tao po! Anong kailangan nyo? Ay, nandiyan ba si Miranda? Ibibigay ko lang sana itong niluto kong ulam. Tulog siya. Akin na. Ako na lang ang tatanggap. Ay, sige. Masarap yan. Buti patikman mo rin. Mukhang ako naman talaga ang uubos nito. Maraming salamat, ha? Gumuhit ang matagumpay ng ngiti sa mga labi ni Greta nang maibigay yon kay Liana. Bumalik siya roon kinabukasan para kumustahin ang lasa ng kanyang niluto. Nagyabang pa ang dalaga na mas masarap daw siyang magluto doon. Ngunit ang mahalaga sa kanya ay kinain yon ni Liana. Paalis na sana siya para puntahan ang bahay ni Aling Maring, kung saan pansamantalang tumutuloy si Miranda nang tawagin siya ni Elmo. Greta, sandali. Bakit? Alam mo ba kung saan pumunta si Miranda? Hindi kasi siya umuwi kagabi. Akala ko nga ay dyan lamang sa inyo. Bakit sabi ng pamangkin mo natutulog lang daw dyan si Miranda? Wala siya rito kagabi. Hindi naman nagsabi sa akin kung saan pupunta. Nako, hindi kaya naglayas na si Miranda? Bakit niya naman gagawin yon? Abay, malay ko. Kayong dalawa lang naman na nakakaalam kung anong problema nyo. Sinadyang magmaang-maangan ni Greta sa tanong ni Elmo dahil ayaw niya magduda ang lalaki na may alam siya kung nasaan ang kanyang pinsan. Pagkagaling sa bahay ng mag-asawa ay kaagad siyang dumiretso sa bahay ni Aling Maring. At doon tumambad sa kanya ang kalunos-lunos na itsura ng kanyang pinsan. Lumobo na ang magkabilang pisngi nito at halos lumuwa na ang mga mata sa pamamaga. Diyos ko,
Ano nangyari kay Miranda? Bakit nagkaganyan na siya? Hindi tinabla ng sumpa ang babaeng tinutukoy ninyo. Mukhang may pangontra siya, kaya lalong lumala ang kalagayan ng pinsan mo. Ay kung ganoon, anong dapat nating gawin? Baka mamatay na lamang si Miranda sa ganyang kalagayan. Hindi yun mangyayari. May isa pang paraan. Mahirap nga lamang pero hindi imposible. Sa parang yun, hindi na niya matatakasan pa ang sumpang babalot sa kanya. Anong gagawin niyo, Aling Maring? Walang maaaring makalam ng isa sa gawa kong ritual para doon. Sa ngayon, ang tanging may tutulong mo lamang ay ang ipagdasal ang pinsan mo na malampasan niya ang lahat ng ito. Sa ilang araw na pagkawala ni Miranda ay binalot na ng matinding pag-aalala si Elmo. Nagtanong-tanong na siya sa mga nakakakilala sa kanyang asawa at nag-report na rin sa barangay. Ngunit wala pa rin siyang nakukuhang balita. Sising-sisi siya sa ginawa niyang panloloko sa asawa. Mula nang mawala sa bahay ang kanyang may bahay ay nagbago na ang lahat. Doon niya naramdaman ang matinding kalungkutan kapag wala na ron ang taong nakasama niya sa loob ng ilang dekada. Nahahapong napaupo sa sofa si Elmo matapos ang buong araw na paghahanap. Dumagdag pa sa kanyang problema ang pagsusungit ni Liana na wala na sa lugar. Saan ka na naman ba galing? Buong araw ka nang wala ha? Pwede ba? Hinahanap kong asawa ko. Ano? At bakit mo pa siya hanapin? Nandito na ako, diba? Ako na dapat ang pinagtutuunan mo ng pansin. Magkakaanak na tayo, oh. Buntis ka nga ba talaga? Bakit ka umiinom ng alak? Ha? Alak? May nakita kong alak sa ref kagabi. Walang umiinom ng alak sa amin dalawa ni Miranda, kaya sigurado ako na sa'yo yon. Kaya ngayon, sabihin mo na sa akin ang totoo kung buntis ka nga talaga o nagpapanggap ka lang para hindi kita hiwalayan. Buntis nga ako, my love. At saka, ikaw ang ama. Sumama ka sa akin bukas sa klinik. Patitingnan kita sa doktor. Ano? Hindi na kailangan yon. Bakit ba ayaw mo maniwala sa akin, ha? Dahil hindi ko nakikita sa iyong pag-iingat ng isang nagdadalang tao. Alam mo, nakakahalata na ako sa iyo, ha? Mahal mo pa ba talaga ako? Kasi kung oo, hindi mo ako pagdududahan ng ganyan. Kung ayaw mong pagdudahan kita, bigyan mo ko ng dahilan para pagkatiwalaan ka. Kung alam mo lang kung gaano ako nagsisisi ngayon dahil sa ginawa kong panloloko sa asawa ko, ni hindi mo man lamang magawang maglinis dito sa bahay, ni pag-uwi ko walang pagkain. Umaasa ka lagi sa bili, puro ka na lamang gastos. Kung hindi ka gagastos, paano tayo mabubuhay? Ayoko na, Liana. Hindi ko na kayang ipagpatuloy ang relasyon natin. Mahal ko pa rin ang asawa ko at kapag nahanap ko na siya, aayusin ko na sira namin pagsasama. Gago ka naman pala eh. Ano ginawa mo lamang akong parausan? Kung ayaw mong siya mismo magpalayas sa'yo, buti pa magkusa ka na lamang umalis. Akala mo talaga magkikita pa kayo ng asawa mo? Baka bangkay na siya sa muli niyong pagkikita, oy. Napaisip si Elmo sa sinabing yon ni Liana. Kinumpronta niya ang nobya at pilit na pinaamin kung may alam ito sa pagkawala ni Miranda, ngunit mariin yung itinanggi ng dalaga. Nang gabing yun, pinalayas niya si Liana. Nagmamakaawa ito sa kanya at pinagpipilitan ang pagbubuntis sa magiging anak nila, ngunit hindi niya na yon pinaniwalaan pa. Nang makaalis ang babae na iwang mag-isa si Elmo sa bahay, halos mabaliw na siya sa kakaisip kung saan mahanap ang kanyang asawa. Hindi siya makatulog na maayos dahil sa labis na pag-aalala. Dahil doon, kahit gabing-gabi na ay pinuntahan niya si Greta para makibalita. Greta, wala ka pa rin bang balita kung nasaan ang asawa ko? Ay, namimiss ko na siya. Huh? Talaga ba, Elmo? Ibinahay mo nga ang kabit mo eh. Magkasama na kayo, kaya bakit mo pa hinahanap ang pinsang ko? Ay, alam mo ang tungkol doon?
Oo, sinabi sa akin ni Miranda, pero nakiusap siya na ilihim ko ang tungkol doon dahil ayaw niya masira ang pangalan mo. Ang kapal ng mukha mo para gawin yun sa pinsang ko. Napakabuti niya at masikaso. Ni minsan, hindi niya naisip na ipagpalit ka sa ibang lalaki dahil para sa kanya, ikaw lang ang mamahalin niya habang siya'y nabubuhay. Tapos ano, ibinahay mo pa yung kabit mo at pinagpanggap mo pang pamangkin para hindi kayo mabisto? Patawarin mo ako, Greta. Pinagsisisihan ko na ang lahat. Kaya nga hinahanap ko na si Miranda para makahingi rin ako ng tawad sa kanya. Gusto ko siyang makausap. Kung kinakailangan magmakaawa ako, gagawin ko yon para magkabalikan kami. Paano ng kabit mo? Wala na siya sa bahay. Pinalayas ko na siya. Hindi ako naniniwala sa iyo, Elmo. Nagawa mo nang lokohin ang pinsan ko Ngayon pa kaya na? Nagawa ko lang namang ibahay si Liana dahil akala ko totoo nagdadalang tao siya. Pero nitong mga nakaraang araw, napansin ko mga ginagawa niya na ipinagbabawal sa mga buntis. Isa pa, hindi rin siya pumayag nung sinabi kong pupunta kami sa klinik kaya mas lalo kong nakumpirma ang hinala ko. Kasalanan mo yan. Ginusto mo magpaloko sa kanya kaya ngayon, kinakarma ka na. Baka naman alam mo kung nasaan ang asawa ko. Alam kong galit siya sa akin kaya baka sinadya niyang umalis sa bahay. Nakikiusap ako, Greta. Gusto kong malaman kung ligtas pa siya o maayos ba ang kalagayan niya. Gusto mong malaman? Pwes, sumama ka sa akin mamaya na makita mo kung gaano kahayop ang ginawa sa kanya ng bwisit mong kabit. Pagpatak ng 2:00 ng madaling araw, tumulak na si Greta papunta sa bahay ni Aling Maring. Kasama niya na noon si Elmo na alalang-alala sa kanyang asawa. Pagdating nila sa bahay ng mambabarang, nagulat siya nang hindi sila papasukin ng matanda. Hindi pa kayo maaaring pumasok. Kailangan ko pa ng sapat na oras para tuluyang maalis sa katawan niya ang itim na mahika mula sa bumabarang sa kanya. Nang isara ni Aling Maring ang pinto, ay napatingin si Elmo kay Greta. Ipinaliwanag niya naman kung ano ang nangyayari sa kanyang pinsan. Nang malaman ng lalaki ang ginawang pambabarang kay Miranda, ay nanghina ito at napaupo sa lupa. Sana ako na lamang ang nasa kalagayan niya ngayon. Masyado ko na siya nasaktan. Tapos, ganun pa sinapit niya dahil sa pambabarang sa kanya. Hindi mangyayari ang lahat ng ito kung hindi ka nangabit, Elmo. Alam ko. Kaya nga pinagsisisihan ko na ang lahat. Nakita mo naman siguro kung ano nangyari sa pinsang ko. Kahit magsisi ka pa ng ilang beses, hindi yun makakatulong para gumaling siya. Hindi mo ba alam? Maaaring ikamatay ni Miranda ang kalagayan niya ngayon. Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Wala kang pakialam sa asawa mo. Pinalayas niya na nga ang lianang yon, ibinalik mo pa. Isang malaking pagkakamali ang nagawa ko. Inaamin ko yun. Kapag maayos na si Miranda, babawi ako sa kanya. Matapos ang ilang oras na paghihintay, lumabas na rin si Aling Maring at sinabing tapos na ang orasyon. Napakurap-kurap sina Elmo at Greta nang makitang maayos na ang kalagayan ni Miranda. Nawala na ang pamamaga sa katawan nito na parang wala lang nangyari. Nang unti-unting nagkamalay ang babae, ay tumambad sa kanya ang asawang si Elmo. Napakunot ang kanyang noo at ilang beses na kinusot ang mga mata sa pag-aakala na nananaginip lamang siya. Mabuti na ang kalagayan mo. Pwede ka nang umuwi. Maraming salamat, Aling Maring. Utang na loob ko sa iyo ang buhay ko. Hindi ko alam kung paano ko masusuklian ang kabutihang ginawa mo para sa akin. Walang bayad ang pagtulong ko sa mga tao sa ganitong paraan. Malaking bagay na sa akin na maayos na ang kalagayan mo. Teka, bago ka nga pala umalis, kailangan mong dalhin ito. Para saan po ang medalyong ito? Yan na magsisilbing proteksyon mo sakaling muling ibalik sa iyong babarang. Maraming salamat, Aling Maring. Kapag may kailangan kayo,
Huwag sana kayo mahihiya magsabi sa akin. Kilala kita. Nakakarating sa akin ang balita na marami kang natulungan dito sa barangay kahit wala kang posisyon sa politika. Ipagpapatuloy mo ang magandang gawain na yon dahil maraming buhay ang magbabago ng dahil sa kabubutihan mo. Matapos magpasalamat ay nagpaalam na si Miranda kay Aling Maring. Bagamat magkasama sila ni Elmo ay nananatili silang walang kibo. Laking pasasalamat na lamang niya dahil kasama niya noon si Greta. Nang maihatid sa bahay ay nagpaalam na rin ang pinsan niya para umuwi. Nagpresenta si Elmo na mag-asikaso sa kanya ngunit hindi pa rin niya pinapansin ang kanyang asawa. Hanggang sa hindi niya na napigilang magsalita. Himala, napirmi ka rito sa bahay. Wala ba kayong lakad ng kabit mo? Nakipaghiwalay na ako sa kanya. Bakit? Sawa ka na ba kay Liana? Kung ganon, sino naman ang ipinalit mo sa kanya? Wala na. Itinigil ko na ang pakikipagrelasyon. Pinagsisisihan ko na ang ginawa ko, Miranda. Mapatawad mo sana ako. Maling-mali na ipinagpalit kita sa ibang babae. Ngayon ko lang napagtanto na napakasama kong asawa. Nasaktan ka ng dahil sa akin. Tama ka. Sa tinagal-tagal na nating nagsasama, ngayon ko pa naisipang magloko. Hindi ko yun dapat ginawa. Patawarin mo sana ako, Miranda. Hindi madaling patawarin na nagawa mo, Elmo. Kung gusto mong patawarin kita, patunayan mo nagbago ka na at hindi mo na uulitin yon. Mula nang makabalik si Miranda sa bahay, nakita niya ang malaking pagbabago kay Elmo. Kung noon halos hindi niya maasahan sa bahay ang asawa, ngayon ito pa mismo ang nagpipresenta sa mga gawaing bahay. Lalo na sa pagluluto, kahit na maayos na ang kalagayan niya. Natutuwa naman si Miranda sa nakikita niyang pagbabago at hindi nagtagal ay pinatawad niya na rin si Elmo, alang-alang na rin sa kanilang mga anak. Walang ibang nakaalam ng panlolokong ginawa nito bukod kay Greta at kay Aling Maring, kaya nanatili yung lihim. Mula na magkaayos silang mag-asawa ay naging mas maganda pa ang kanilang samahan. Naging mas malambing at maasikaso si Elmo. Mas marami na rin ang oras nila para sa isa't isa at nakabalik na rin sila sa pagkakawang gawa sa kanilang barangay. Samantala, unti-unti nang tinatablan ng baliksumpa si Liana. Tulad ng nangyari kay Miranda na maga ang buo niyang katawan at halos lumuwa na ang kanyang mga mata. Ilang araw na siyang hindi lumalabas sa inuupahang apartment. Sa susunod na araw ay darating na ang may-ari para singilin siya ng renta pero wala na siyang maibabayad dahil wala na siyang sustento mula kay Elmo. Napaluha na lamang ang dalaga habang nakatitig sa kisame. Wala ng pera, wala ng mahingan ng tulong. Nahihiya siyang lumapit kay Rex dahil baka ipamukha lamang sa kanya ng kaibigan ang kasalanang kanyang nagawa. Malinaw na bumalik sa kanya ang sumpa mula sa pagpapabarang niya kay Miranda at hindi niya alam kung ano ang gagawin para gumaling sa sakit na kanyang nararanasan. Ilang beses siyang sumuka ng dugo na may kasamang buhay na uod. Ganoon din ang ihi at duming kanyang inilalabas. Halos bumaliktad na ang kanyang sikmura tuwing nakikita ang mga uod na yon na may masangsang na amoy. Kahit sinong papasok sa inuupahan ay tiyak na masusuka sa amoy na sasalubong pagbukas pa lamang ng pintuan. Buhay pa siya, ngunit tila naaagnas na ang kanyang katawan. Kinabukasan, narinig na lamang ni Liana ang boses ng landlady sa labas ng paupahan. Ngunit dahil sa matinding panghihina sa pinaghalong sakit at gutom na kanyang nararanasan, ay hindi na niya nagawa pang sumagot at pagbuksan yon ng pinto. Hanggang sa halos magwala na ang babae, mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata dahil sa kanyang kalagayan.
Maya-maya pa, muling napadilat ang mga matang yun nang marinig ang isang pamilyar na boses mula sa labas. Nawala ang boses ng landlady. Mukhang kinausap yon ng kanyang kaibigan. Ilang sandali pa, nakarinig naman siya ng sunod-sunod na katok na sinabayan pa ng pagtawag ni Rex sa kanya. Nang hindi pa siya nakasagot, ay pwersahan ng binuksan ng binata ang pinto ng paupahan. Napaluha na lamang siya nang makita ang mukha ni Rex na awang-awa sa kanyang kalagayan. Kaagad siya nitong tinulungan para makatayo. Ganito na pala nangyayari sa iyo, hindi ka man lang nagsasabi sa akin. Anong plano mo, ha? Ang hintayin na lang na mamatay ka? Pasensya ka na, Rex. Nahihiya na kasi ako. Tsaka, ayoko nang madami ka pa sa problema ko. Ito na yung karma ko na sinasabi mo sa akin noon. Hindi ako nakinig sa'yo. Ginawa ko pa rin manira ng pamilya at muntik pa akong makapatay ng tao. Ano? Bakit? Ano bang ginawa mo, Liana? Ipinabaron ko si Ma'am Miranda. Napakasama ko, Rex. Kung hindi pa ito nangyari sa akin, hindi ko pa maiisip na maling-mali ang ginagawa ko. Hindi ko alam kung paano hihingi ng tawad sa kanya bago man lamang ako mawala. Anong mawala bang sinasabi mo? Hindi ka pa mamamatay. Gagawa ko ng paraan para gumaling ka. Huwag na, Rex. Tama na. Ito ang parusa ko sa mga nagawa kong kasalanan. Kaya hayaan mo na lamang ako. Pwede ba yun? Hindi ako papayag na magiging ganyan ka na lang, Liana. Kahit ayaw mo, gagawa ko ng paraan. Tinupad ni Rex ang pangakong yon kay Liana. Naghanap siya ng magaling na albularyong maaaring tumingin sa kanyang kaibigan. Hindi naging madali ang paghahanap niya, pero sa huli ay may nakuha rin siyang mahusay na albularyo na makakatulong sa dalaga. Nahirapan din ang matanda nung una dahil masyadong malakas ang kapangyarihan ng mambabarang na sumumpa kay Liana. Marami itong sinubukang paraan na hindi kaagad umubra, kaya lalong lumala ang kalagayan ng babaeng lihim na tinatangi ni Rex. Ngunit sa pamamagitan ng isang ritual at ng patak ng luha ni Liana na puno ng pagsisisi, ay naging matagumpay ang pagsasawalang bisa ng sumpa. Tuluyan ng gumaling ang dalaga at bumalik sa dati ang makinis na balat at malusog na pangangatawan. Laking pasasalamat niya sa albularyong tumulong sa kanya. Walang bayad ang ginawang panggagamot ng matanda, ngunit pinangaralan siya nito na wag na muling susubukang manira ng pamilya ng iba dahil baka sa susunod ay mas matinding karma pa ang kanyang maranasan. Kumusta naman ang pakiramdam ng bagong laya? Anong bagong laya? Hindi naman ako nakulong, ah. Hindi nga, pero nakalaya ka na sa sumpa ng kadiliman. Akala ko habang buhay ka ng mamamaga. Pag nagkataon, ang sarap mong pisil-pisilin. Pisit ka talaga. Sus, bisit daw. Ako nga naging knight in shining armor mo eh. Pinagsasasabi mo dyan, kadiri ka. Kadiri ba talaga kung sasabihin kong hindi lang kaibigan ng tingin ko sa'yo? Ha? Paano? Matagal na kitang gusto, Liana. Hindi nga lang basta gusto eh. Mahal nga kita eh. Baliw. Oo nga. Sa tingin mo ba gagawin ko lahat ng to kung kaibigan lang ang tingin ko para sa'yo? Mahalaga ka sa akin, Liana. Pero, bakit ngayon ka lang umamin sa akin? Wala pa akong lakas ng loob nun eh. Alam mo namang, wala pa akong matinong trabaho, di ba? Sabi mo sa akin, ang gusto mo, yung ganun kay Elmo. Mapera at kayang suportahan ng mga luho mo. Bakit umamin ka na ngayon? May matino ka na bang trabaho? Wala pa, pero ayoko na mag-aksaya pa ng panahon. Baka maunahan pa ako ng iba eh. Paano ka naman mauunahan ng iba? Kaya lang naman ako nakikipagrelasyon sa mga mapepera kasi gusto kong makaipon kaagad. At kapag nangyari yon, aaminin ko na ang totoo kong nararamdaman para sa'yo.
Ha? Ibig mong sabihin? Oo, Rex. Mahal din kita. At ayos lang sa akin kahit wala ka pang maayos na trabaho ngayon. Ang mahalaga, nandito ka at magkasama tayo. Tutulungan natin ang isa't isa. Matapos ang usapang yon, saka lamang nagkaunawaan ang dalawa sa tunay nilang nararamdaman. Humanap sila ng matinong trabaho at maswerte naman silang natanggap. Nagtatrabaho na noon si Liana bilang cashier sa isang grocery at natanggap naman si Rex bilang bagger doon, kaya magkasama pa rin silang dalawa. Makalipas ang ilang buwan, sumapit na ang Teacher's Day. Doon muling naalala ni Liana ang kanyang dating guro na si Miranda. Bagamat kinakabahan, nagplano siya ng isang sorpresa para sa ginang. Paraan niya yon ng paghingi ng tawad. Inaasahan na niyang siya ay mapapahiya at hindi tatanggapin ng matanda ang paghingi niya ng kapatawaran sa mga nagawa niyang kasalanan, pero sinubukan pa rin ng dalaga. Kasalukuyang namimigay ng libreng sopas si Miranda sa mga bata sa kanilang barangay nang lumapit sa kanya ang isang pamilyar na figura. Ang kapal naman ng mukha mo magpakita pa rito. Hindi pa ba sapat sa iyo ang lahat ng ginawa mo sa akin? Ma'am, hindi po ako pumunta rito para manggulo. Nandito po ako para humingi ng tawad sa lahat ng mga kasalanan ko sa inyo. Hindi ko kailangan ng paghingi mo ng tawad, kaya umalis ka na rito habang hindi pa tayo nakakaagaw pansin sa mga tao. Ma'am, alam ko pong hindi madali para sa inyo magpatawad. At hindi rin po ako karapat-dapat para doon. Pero sana po, hayaan niyo po akong patunayan na pinagsisisihan ko ang lahat ng nagawa ko. Wala nang nagawa ang ginang nang magkusang tumulong si Liana sa pag-aasikaso sa mga batang kanyang pinapakain. Nagulat din siya noon nang malamang may dala rin palang mga biskwit at juice ang dalaga para ipamigay sa mga bata. Bagamat galit pa rin siya sa ginawa nito, ay hindi niya maitatanggi ang paghanga sa ginawa ni Liana. Hindi yon nangulit sa kanya para kanyang patawarin, pero linggo-linggong pumupunta sa kanilang bahay ang dalaga para magdala ng kung ano-anong regalo. May pagkain, halaman, damit, at kung minsan may mga gamit na pwede niyang ipamigay sa kanyang mga tinutulungan. Nakita naman niya na sinusubukang magbago ng dalaga, at ang makitang maayos na ang buhay noon ay sapat na para buksan niya ang kanyang puso para sa pagpapatawad. Nang muli silang magkita, tuluyan niya nang pinatawad ang dati niyang estudyante. Gusto niya sanang makausap rin ni Elmo si Diana para magkaayos na rin ang mga yon. Pero dahil ayaw nang magpakita ng dalaga sa kanyang asawa, ay nirespeto niya na lamang ang desisyon noon. Sa kasalukuyan, kasakasama niya si Liana sa pagkakawang gawa. Nang huli silang magkita, nalaman niyang nakapag-enroll na pala sa kolehiyo ang dalaga para ituloy ang naudlot na pangarap. Masaya siya para sa dati niyang estudyante dahil bukod sa natutunan nitong maging mabuting tao at bumawi sa mga nagawang kasalanan, ay nakikita niya rin kung paano unti-unting naaabot ni Liana ang kanyang mga pangarap sa buhay. Doon niya naisip na posible palang alisin ang galit sa puso kahit gaano pa man kabigat yon. At doon niya rin napagtanto na mas magaan ang buhay kung walang dinadalang galit sa sinuman. Yon! Ang ganda na naman ng kwento natin. Grabihar! Dahil dyan, meron na naman po tayong shout-out. Simulan natin kay Trio Cavibes, kay Kimpoy Feliciano, hi kay Janet Cisneros, kay Haunted Whisper, kay Noylin Sumandal, shout-out kay Liza Takada, kay Abigail Kabugayan, hi kay Carmi, kay Abyab, kay Joyce Janela, hi po kay Norsen TV, kay Rowena Kaikong, kay Robert Crimen, hi kay Maylene Malyare, shout-out kay Lilibeth Alfaro, Shauma TV, Bangungot Diaries, hello kay Jing Estrada, shout-out kay Dean Rodriguez, kay Purificacion Pasinoble,
kay videos went viral. Hi kay Pamela Allen. Shout out kay Mami from Doha, Qatar. Hello kay Ramona R. Shout out kay Eliza. Kay Rosette Ersando. Hi kay Ate Aya. Hello po kay Lani Neri. Kay Ruth Celine Dahang. Hi kay Urvesia Lasala. Hi kay Annalyn Morales. Shout out sa Gawaran, Reyes family of Madrid, Spain, at sa Bowak Vibora Tattoo from Lea Gawaran. Wow! Pag umuwi to sa Pilipinas, magpapadagdag tayo ng tattoo. Hi kay Arshem TV. Hello po kay Roslyn Jimenez, kay Victor Dalanon, kay Jinky Perez. Hi kay Ahmad Binhusan, kay Pia Kate Roseber, kay Josefina Felias. Shout out kay Mark Anthony Pineda, kay Rowan Masakayan. Hi kay Alma Vanguardia. Hi kay G. Onyas, Jade Guevara, at Emma Yamo. Para po sa mga hindi na shout out, marami pa po tayong videos. Marami pong salamat. Mag-iingat po kayo. Alagaan niyo po ang mga sarili niyo. Love na love po kayo ni Enteng. Thank you, thank you, thank you. Maraming salamat po sa inyong lahat.